dumating na maraming private investors. Hindi mo kailangan ng IMF tsaka World Bank. O kaya ano pang hirap. Walang perang ang gobyerno na kailangan ilabas doon. Kasi private na yun. Pero ang nangyayari, binigay mo yung marami nating talent sa medical field tsaka sa education field. Invest na mag-OFW sila, dito na lang pupunta ang mga nangangailangan ng serbisyo natin. Alam mo, partner, Engineer Uy, kung mapapansin mo, yung mga sumikat sa atin dito ng mga they say na negosyo is actually not negosyo, kagaya ng call center. Wala naman transfer of technology niyan. Tingnan mo yung mga malalaking mall natin. Ang ginawa ng mga tinatawag na World Financial Institution is to convert our mind into buying, hindi to produce. Kanya nga malalaki malls natin Yan pa lang makikita mo na kung anong gusto nilang gawin sa ating bayan. Ang ganda ng idea ni Engineer Uy. Taas ang kamay ko doon. Pero how will you inject that if this World Financial Institution will lobby against that? Kita mo sa Senate, sa Congress, what do? They keep on lobbying para yung ganito yun ang mangibabaw at yung kapakanan ng tao will go down the drain. We have to talk about reality. Yan ang nangyayari ngayon sa mundo at yan yung dapat natin kaharapin at buksan natin yung isipan natin. Partner, ito lang, kung naintindihan ko yung sinabi ni Engineer kanina, so kapag nabuksan ang Labland City, we will not be depending on the IMF and World Bank. Tsaka hindi rin sila makakalabi against that. Nangyari na yan dun sa Korea at saka sa ibang bagong city na ginawa sa ibang bansa. Hindi naman naglalabi ang IMF tsaka World Bank sa mga ganun. Kasi private. Hindi, wala silang control na wala silang magagawa na maglabi against that. Kung maglabi man sila, maglabi lang sila pero hindi sila mananalo. And lastly, maluwag yung natin, yung tinatawag na coastline, malaki pa yan sa what we call this, sinasabi nga nila the whole coastline ng United States, combine, ang Korea, maliit lang yan. Pero, kumaga, sila tumaas yung nila sa tinatawag na paggawa ng mga barko. Yung ingenuity ng Pilipino, hindi tayo papatalo sa Korea. Sana yung mga ganon, kung saan meron tayo, malakas tayo, aquaculture, yung paggawa ng mga barko, at kung ano-ano pa, kung saan meron tayong marami, sana doon mag-focus rather than doon sa ibang mga bagay na hindi na, kumaga wala tayo noon. At the same time, meron tayong mining ng tinatawag na iron para igawa rin dito sa mga ito. Actually, yung sinasabi mong maggawa ng barko, andito na. Pero sa Subic yung Hanjin. Korean Hanjin. Those are Korean. We have to have our own. Kita mo yung natin, yung mga National Steel Corporation. Nasaan na National Steel Corporation? Binenta na. Instead na yun na maging basis para kumuha tayo ng sarili nating partner, yung Labland City, ito ay nakasentro sa sa educational system at saka sa medical system Kasi ito ang meron tayo Actually, ito yung highlight sa isang Labland City to cater international patient and students. Sali ako dyan. At least ito, at least ito sarili natin. Mag-ahente ka. Yayaman ka doon dahil maraming bibili ng doon. Medical treatment, di ba? Bahay, mga kondo, mga restaurant, saka mga So, ito yung concept ng Labland City partner dahil inisip ng American Forum of Better Philippines kung saan malakas ang Pilipinas sa kasalukuyan na hindi kailangan ng maraming preparasyon. Exactly. At yan ay ang teaching at saka ang medical profession. Okay. Thank you very much, partner. Okay, thank you. Thanks for your call. Engineer Roy, thank you very much. Okay, thank you very much, Cromwell Alarcon. Ayan, So, tama naman yung sinasabi na kailangan talaga magkaroon tayo ng sarili natin, hindi ba? Pwede naman magkaroon ng sarili natin, pero saan yung gusto mag-invest ng di ba sabi mo nga nung araw,
meron tayong mga steel, national steel. pero ngayon nawala. Tama. Wala namang pipigil kung meron mga Pilipino na gusto magbukas ng pagawaan ng barko. Wala namang pipigil sa kanila. Basta Kaya lang, wala sila eh. Walang may kakayanan, di ba? Meron maraming may kakayanan, pero hindi nila gusto yung business na yun. Tama, no? Kasi actually, ang business na ganun, hindi masyadong malaki ang tubo mo. Kaya nga, ang sweldo din na binibigay nila sa Hanjin na maliit lang. maliliit eh. Talagang paiyakan ng tubo yan. Karamihan ng mga ibang businessman, ang gusto nila kaagad malaki tubo. Yung gano'n na business, hindi masyadong malaki ang tubo agad. Okay. Tawagan naman natin si Freddy Santos. Freddy, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Kasalde. Yes. Saka sa engineer. Good evening, Sir Freddy. Good evening po. Nabanggit nyo kanina, engineer, na nanalo na si automated president sa Aquino. Siyempre, Opo. Hopefully, i-proclaim na. Oo, kasi nasabi ko na automated kasi presidential lang tayo nakagkaroon ng eleksyon na ganito. Mabilis. Ang problema lang, engineer, Kasalde, may lumantad na Robin Hood si Kuala. Palitan na mayroon daw problema itong eleksyon natin. Oo. Ito sana walang pagkakamali po ito kasi pag nagkamali na naman tayong pumilit, baka magkakagulo na naman tayo. Sana walang anomalya ito, engineer, kasi marami na pong nagre-reklamo. Nakinig ako kanina kay marami na. Congressman Locsin, talagang marami daw dumadagsa na eh. May mga pinapakita na lang ebidensya. Ano pong masasabi mo dito? Sana malutas yan after June 30, 6 years gaya ni Father Panlilio. Kung kailan tapos na ang termino at saka sinabihan ng COMELEC na hindi siya nanalo. Pero naisagawa niya yung mga magagandang programa na kailangan ng mga kapampangan. Let's hope na gano'n na lang mangyari kung sakaling hindi si Senator Nonoy nanalo. 6 years later ba bago nila iproklama kung sino man yung dapat nanalo. Kasi maraming radio station na nagsasabi na automated president daw si Noynoy. Ang tabanan natin yung investigasyon nila. Kung talagang siyang nanalo, makatunayan, suportahan po natin. Tama. Para umunlad naman nating bansa. Kung siya mapatunayan na may anomalya, ano pa yung mangyayari, Kasalde? Ganda. Balik tayo sa square one. Square one, back to zero. Hirap. Ako, Kasalde, sa akin lang opinion. Hindi tayo nakapag-aral ng yung talagang binuto talaga, yung walang kaya. Hindi po tayo susurtihin yan Kailangan makapag-alal tayo nung walang yung ligpan sana, yung walang problema. Kasi tingnan ninyo, nakasalala na naman tong bansa natin. So daming problema. Meron din kaming ibang mas magandang solution sa election process. Yun nga lang ang result final mga 10 days after election. 10 days lang, ano? Oo. Pero wala nang protesta. Wala nang protesta kasi na double check na lahat. At saka mas mura. Wala na yung Smartmatic.